Let's bring in Bril Montalvo, ang News 5 correspondent natin sa Davao City. Bril, kumusta dyan? Ano balita? Hi, Bril. Hi, Bril. Hello, Ami, Ed, Bok. Yes, tama kayo dyan. No? Kanina ay sinulong ng mga senatorial slate ng Makabayan. Ito nga ang baluarte ng mga Duterte. Dito nga sa Davao City at nag-ikot-ikot sila sa ilang barangay dito sa lungsod para mangampanya sa pamamagitan ng handshaking at house to house sila para ipahayag at sabihin ang kanilang mga plataforma at legislative agenda kung sakaling manalo itong 11 senatorial slate ng Makabayan. Bagamat hindi 11 ang pumunta dito, 7 sa 11 ang nandito ngayon sa Davao City ng senatorial slate ng Makabayan. Sila Jerome Adonis, sila Liza Masa, Arlene Andamo, Ronel Arambulo, si Teddy Casino, Modi Florandat, ito nga si Gabriela Party List Congresswoman Arlene Brosas. So wala dito ngayon ang isa pa nilang kasamahan na si Franz Castro kasi nga nandoon siya umano sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM nangangampanya. So 3 araw itong pangangampanya ng Makabayan dito sa Mindanao. Kahapon, nandoon sila, sinuyod din nila ang General Santos City at ngayon at bukas ay itong ang Davao City. Sa mga barangay na hindi nila mapupuntahan ngayon, bukas nila isasagawa ulit ang itong kanilang pangangampanya through handshaking and house-to-house meeting sa mga Davaoenyo. At sinalubong naman sila ng isang warm welcome itong mga pambato ng Makabayan ng mga Davaoenyo, although itong mga kandidato nila is mga kritiko ng pamilya Duterte, but still ay nakighalubilo pa rin itong mga Davaoenyo sa kanila kanina sa kasagsagan ng kanilang pangangampanya dito sa Davao City. Balik sa inyo. Hindi ba sila nahirapan, Bill, dyan sa pangampanya sa Davao City considering na yung mga Duterte have been very, very critical of them at pag makabakbak ang mga Duterte sa kanila, talagang harapan at rapratan? Alam nyo, kanina sa ating pagsunod sa kanilang sinagawang rally dito sa Davao City, ay nakausap natin ang ilang mga Davaoenyo kung iboboto ba nila itong ang Makabayan na black or Makabayan na senatorial slate na nangangampanya kanina sa kanila sa kanilang mga bahay. At ang sabi ng mga Davaoenyo, majority sa kanila ay hindi sila kilala. Ang tanging nakilala nilang at namukhaan itong ang si Gabriela Party List Congresswoman Arlene Brosas kasi nga nakikita daw nila ito sa TV at yung sa kasagsagan ng pagdalo ni former President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa House of Representatives during sa Quadcom na hearing. So nakita nila si Arlene Brosas. So si Arlene Brosas lang ang kanilang namumukhaan at somehow nakilala, pero the rest sa mga Davaoenyo is hindi pa sila gaanong kilala. Pero Bril, before naging presidente si Digong, yung Makabayan Black, malakas na talaga sa Davao eh. Diyan sila kumukuha ng marami sa kanilang mga boto sa mga party list parties nila before, no? Tapos yung ilang mga leaders nila, very friendly kay Digong nung mayor siya, no? Tapos there was a time nung 80s, no, 40 years ago na ang tawag sa Davao hindi Karagdaw dahil sa presence ng mga leftist groups, no? Kaya ibig sabihin, hindi yan mahina yung mga grupo katulad ng Makabayan Black. Tapos nung naging presidente si Digong, naging bahagi sila ng gobyerno for 2 years. Ibig sabihin, nagamit nila yon para magpalakas. Yung power ba na yon, yung lakas ba na yon, ay wala na ngayon sa Davao o nandyan pa rin? Kasama ka nga dyan na Ronald. No? Ito nga si Teddy Casino, isa tubong Davao City ito. At meron din silang mga tawag na offices ng kanilang
ang kanilang party list dito sa Davao City. At ito din si Liza Masa, sinabi niya rin kanina sa atin na naging parte siya ng administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. At alam naman natin before, nung mayor pa si Davao City, si former President Rodrigo Duterte dito nga sa Davao City, ay malapit na ito sa mga makakaliwang grupo at taon-taon nga before noong anniversary, every time na mag-anniversary itong makakaliwang grupo every December 26 every year ay pumupunta si former President Rodrigo Duterte doon mismo sa kuta ng mga makakaliwang grupo dito sa Mindanao. Teka. Bril, tinignan mo ba yung materials yung pinamimigay nila? Ano yung nakasulat dyan? Ano yung mga tag nila sa pangangampanya? Alam mo, ang kanilang ipinamimigay kanina, aside sa pagsasabi ng kanilang mga plataforma sa gobyerno at mga legislative agenda, ay namimigay sila ng mga pamaypay. Ang nakasulat sa mga pamaypay, ang kanilang mga pangalan, at ang kanilang mga plataforma at gusto nilang batas na isusulong if ever na manalo sila at makakuha ng pwesto doon nga sa Senado. Bril, pwede mo ba akong hingi ng pamaypay? Ano nga yun? Ano yung mga isusulong nila? Ano yung isusulong nila? Ayan. Oo, kagaya nga nitong si Arlina Brosas na kakuha tayo ng kanyang pamaypay na merong kanyang mga plataforma ay sabi dito na patuloy na lalabanan ang pag-aabuso at isusulong niya ang anti-rape law amendments, safety para sa rape victims, ito ng expanded anti-violence bill, divorce bill, sexual orientation and gender identity and expression. Ito nga SOGI bill ay isusulong din niya paglaban sa korupsyon at katiwalian at patanggal sa confidential fund. Ilan lang ito sa mga gustong isusulong ng makabayan if ever na makatungtong sila sa Senado. Ami? Yung confidential fund, ang issue dyan kay Sara Duterte. Okay lang sa kanila yun na turf yan ng mga Duterte siyang nila. At kanina din sabi din ni Teddy Casino na gusto daw niyang buwagin itong dynasty, political dynasty kasi nga dito sa Davao City. Sabi niya nakikita niya na for the past 40 years ay ang namumuno daw dito ang mga Duterte. So gusto niyang may choices daw. So gusto niya buwagin ito anti-dynasty. Ayan, sabi ni Teddy Casino na isa sa kanilang mga kasamahan or senatoriable sa Makabayan Senate slate. Dati kasi nung meron sila mga congressmen sa kanilang mga party list, may mga several na galing Davao. At meron ding mga cabinet secretary sila na nakaupo sa Duterte government na galing din sa Davao. Kaya I assume, ang tanong ko, Bril, kung ganun pa rin sila kalakas mismo sa Davao, no? Dahil isa nga sa tinututukan nila na kampanya, yung Davao na yan. Alam nyo kanina, isa nga sa kanilang mga itong kanilang mga party list na pinopromote, itong ang Gabriela party list, Kabataan na party list, natanong natin ang mga Davaoenyo dito kanina kasi sumunod tayo sa kanilang pangangampanya at ang sabi nila na hindi pa daw nila gaanong masyadong alam itong ang Gabriela party list, itong ang Kabataan party list, kung sino ang mga representative nito or mga nominee, but familiar naman sa kanilang mga pandinig itong ang mga party list na gustong suportaan ng makabayan. So kung sasabihin natin na malakas pa ba ay hindi natin masyadong Makita. masabi na malakas sila kasi nga dito may sarili ding party list itong Davao City. So may party list sa mga Duterte at may party list din itong mga Nograles. So pati ang ang puwersa dito in terms of party list system. There was a time na ang malakas dyan yung Bayan Muna party list. Bayan Muna party list. Mga nauna nila bago yung Makabayan, bago yung
Kabataan, no, etc. Ang pinakauna nilang party list was the Bayan Muna Party List na isa sa bailiwick ay Davao. Bril, mataas ba ang public awareness dyan tungkol dun sa mga issue na nire-raise ng makabayan, yung confidential funds, yung political dynasty? Matunog ba yung ganyang mga issue dyan sa Davao? Alam niyo, matunog talaga itong mga issue na ito. Kasi itong mga issue na ito is pinupukol sa pamilya Duterte, especially itong confidential funds na naging issue kay Vice President Sara Duterte, knowing na si VP Sara is dati naming mayor dito at malakas din siya dito sa Davao City. Halos ng mga tao dito magwewelga, magrarally para isalungat ito nga pag-impeach sa kanya sa House of Representatives. And speaking of impeachment and Vice President Sara Duterte, alam niyo bukas sa Visayas at Mindanao may isasagawang mga rally. Ito nga mga supporters ni Vice President Sara Duterte at former President Rodrigo Duterte bukas diyan sa Cebu. Isa kinumpirma ng hakbang ng Maisog Cebu chapter na dadalo si former President Rodrigo Duterte sa isasagawa nilang People's Indignation Rally ng Maisog Cebu chapter dyan sa Mandawi City, Cebu. So kanina nagpa-press con sila dyan sa Cebu at kinumpirma nila na dadalo nga itong si former President Rodrigo Duterte at inimbitahan din nila si Vice President Sara Duterte at mga kapatid dito ni si Pulong Duterte at Basi Duterte pero wala pang kumpirmasyon. So sa amin si former President Rodrigo Duterte lang ang mag-confirm na dadalo siya bukas sa isasagawang People's Indignation Rally ng hakbang ng Maisog. Ito yung mga supporter group ng pamilya Duterte. At dito naman sa Davao City, bukas din ay magkakaroon ng mass and motorcade for truth, freedom, and justice in support sa itong kay Vice President Sara Duterte. Meron silang launching ng hashtag Protect VP Sara. Bukas sa ito dito sa Rojas Freedom Park sa Davao City. So bukas sa Davao, wala pang sakto informasyon kung sino yung mga VIP na dadalo. So, doon sa Cebu, si former President Rodrigo Duterte. So alam naman natin, according sa ating mga sources sa News 5, na nandoon pa sa Japan, ito ang si Vice President Sara Duterte at ngayon pang February 24 siya babalik ng Pilipinas. On a different note, Bril, kamusta yung labanan dun sa versus Pulong versus Migs Nograles at yung anak ni Pulong versus Garcia dun sa isang district na traditionally ay district ng mga Garcia. No, ano bang pantay ba laban? Mataas ba talaga yung apo at saka anak ni Digong? No, anong dyan? Paano interesting na labanan yan eh? No, dahil traditionally bailiwick ng mga Nograles yung kabila, traditionally bailiwick ng Garcia yung kabila. Pero ngayon ay lalabanan ng mga Duterte. Tama ka nga dyan, Ronald, no, very exciting talaga ang politics dito sa Davao City kasi for the longest time may kakalaban na naman sa mga Duterte in terms sa politics dito sa Davao City. But recently lang, Ronald and Ami, sa isa nagawang survey ng isang private na college, isang private university dito sa Davao City, nagkaroon sila ng survey sa election for this 2025 midterm election. Nangunguna ang mga Duterte kontra sa kabila. Landslide yung result, like sa mayoralty candidate, si Carlo Nograles, nakakuha lang ng almost 10%. At itong si former President Rodrigo Duterte, nakakuha ng 60% base sa recent na survey na isinagawa ng isang private university dito sa Davao City. At gayon din sa Vice Mayoralty, nangunguna pa rin si Davao City Mayor Sebastian Duterte kontra sa kanyang
katunggali na si Councilor Bernard Alag. At ganoon din sa 1st District, nangunguna din base sa survey ng isang private university, nangunguna si incumbent 1st District Representative Pulong Duterte kontra kay PBA Representative Migs Nograles. At sa 2nd District naman, nangunguna din itong anak ni Pulong Duterte at apo ni former President Rodrigo Duterte na si isang pamilya din na Duterte. Nangunguna din siya kontra sa mga Garcia. Anong percentage, Bril? Paano sa city kasi, talaga namang malakas si Digong, no? At saka si Baste. Pero sa district, ano yung percentages? Si Migs Nograles, ilan? Si Pulong, ilan? Yung apo ni Digong, ilan? No? Dikit ba? Malayo ba? Katulad sa city? Medyo landslide talaga, hindi natin masyadong makuha ang eksaktong survey rate kasi nga research ko dito is hindi ko ma-search kasi nga na ang data ko is nawala kasi nga tumatawag na sa sa on call. So basta sa survey is namamayagpag itong ang mga angkana ng Duterte dito sa Davao City. At sa 2nd District naman, medyo dikit yung laban itong si Omar Duterte for House of Representatives sa 2nd District is mga 30+%. Itong si Javi Garcia Campos nakakuha ng 20+. So ang landslide nito is sa mayoralty na kay Digong 10% plus at itong kay Tylo Nograles is 10%. Okay. Maraming salamat, Bril Montalvo, ang ating News 5 correspondent sa Davao City.